Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanyang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Marahil ang isa sa mahalagang ikakapit po natin sa ating sarili, isang kaalaman at karunungan na nagdadala sa atin sa katotohanan ng tungkol sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Ano man ang inyong mga kanya-kanyang mga biyaya. Kayo'y nasa opisina, meron kayong posisyon. Ang mga nasa politiko, kayo'y binigyan ng isang tungkulin. Barangay, mga kagawad, ito ay galing sa Diyos. Anumang meron kayong pinangahawakan mga posisyon, o anumang meron na ngayon ay tinataglay ninyo sa inyong buhay, biyaya, ang lahat pong ito ay sa Diyos at walang sino man na magsasabing akin iyan. Ito'y ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin upang ito'y magbigay ng isang pagtatayo ng kaharian. Kaya ang punto po dito ay ang mga bagay na ating mga pinangahawakan po ngayon ay galing lahat sa Diyos. Kaya nga po, sinasabi, ipinanganak tayong hubot-hubad nang dumating po tayo dito at naratnan na po natin ang lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga po, pag sinasabing daluyan ng biyaya, alulod, biyaya ng alulod, daluyan ng biyaya, dumaragasa at patuloy na ipinagkakaloob ito ng Diyos sa atin sapagkat Siya ang may likha ng lahat.
Kaya nga po sa ating pong ebanghelyo ngayon, ay nilinaw po ng ating pong Jesus Nazareno na isang siluin ng mga Pariseo at ang mga tauhan ni Herodes. Kasi binabantayan po nila kung mayroong isang pwedeng ikaso sa ating pong Jesus Nazareno na binabantayan nilang mabuti upang ito'y sumbong nila, upang siya ay masilo, bagamat nabigo sila, hindi nila nasilo ang pong Jesus Nazareno. Ipinakita po sa atin ng ating ebanghelyo po ngayon ang isang kaalaman na mismong si Cesar na binabayaran ng buwis ay sa Diyos pa rin galing. At ang sa Diyos ay hindi dapat bawasan sapagkat ang Diyos ang siyang nagkakaloob nito para sa atin. Kaya't mahalaga po ang mga bagay na tinatanggap natin ng mga biyaya sa Kanya ay biyayang ito'y dinudulot sa bawat isa po sa atin. Kaya't ano po ang pagiging tugon natin? Pagkilala na anumang meron ako sa aking buhay, na anumang mga pagkakaloob ng Diyos sa aking pinangahawakan, ang pag-aangkin ay hindi sa atin, kundi ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, yung sa ating pag-iisip, anong nilalaman ng ating kaisipan kapag tayo merong mga pinangahawakang mga bagay na kaloob ng Diyos? Sinasabi natin, kapag sinabing, oy, ang galing nakatanggap ka ng biyaya, ito ay sinasabing, kung hindi ito, ako ay hindi nagmula sa akin, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, ang pag-aangkin ay Diyos, hindi ang sarili. Palagi na po yun. Maging ganun ang ating mentalidad, ay pinagkalooban ako ng Diyos ng biyaya at ako'y nagpapasalamat sa Kanya. Kung ikaw ay isang magtalinong tao at ikaw ay nabantog, sa Diyos galing yan. Pinagkalooban, wala tayo, kundi ang Diyos ang tanging nagdudulot nito sa buhay. Kaya't ingatan po ang pag-aangkin ay hindi sa sarili. Ang pag-aangkin ay Diyos na siyang pinagmumulan. Kisa po, pag lumampas po sa ulo natin ng yabang, nakakalimutan po ang Diyos. Uy, ang galing ko, no? Kung hindi sa akin, hindi mangyayari ito. Ayan ay malaking pagtatatwa sa Diyos na nagdudulot po sa atin ng mga biyaya. Kaya ingatan po natin, kasi babawiin yan. Kapag ikaw ay umangkin at hindi mo nakita ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob sa iyo, babawiin yan. Ibig sabihin, wala kang utang na loob sa Diyos. Kaya sa araw-araw po ng ating pamumuhay, mga kapatid, ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin ay lagi nang ang Diyos ang siyang may kaloob nito at hindi ito nagmumula sa atin sapagkat wala tayong kapangyarihan. Ang Diyos lamang ang siyang lumikha ng lahat ng ito. Kung ito ay palagi ng bubukal, magniningas sa kaibuturan ng puso po natin, ng puso po ng bawat isa sa atin, tayo po ay kumikilala sa Diyos. Kapag ikaw ay kumikilala sa sarili mo, etche puera ang Diyos. Wala kang mababanggit kundi ako, kung hindi dahil sa akin, ay hindi magaganap ito. Ikaw ba'y dagol? Ibig sabihin, yung pagkadagol mo ay sa sarili mo lang ginagawa. O ang Diyos ang siyang nagbibigay nito para ikaw ay dulutan na nag-uumapaw na biyaya. Kaya mahalaga po araw-araw mga kapatid, ang importante po, alam niyo po ninyo, sa umaga pa lang, Panginoon, salamat po. Ang buhay po ay sa iyo galing. Ang pagtibok ng puso ko po ay kayo po. Sa daliri po ninyo, kaya't ang aking puso po ay tumitibok, dumadaloy ang biyaya ng kaloob ng buhay ng Diyos. Utang natin ang buhay natin sa Diyos. At ang lahat ng mga bagay na Kanyang nilikha sa atin ay dapat po nating tanawin, upang
ang Diyos ay papurihan natin, pasalamatan at bigyan dangal sa lahat ng mga biyaya na ating tinatanggap. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ay inaatasan tayo, anuman ang tungkulin natin para sa sambayanan, ay gawin natin na ito'y makapagpaunlad ng ating mga taong nasasakupan. Hindi ng pag-unlad ng sarili, kundi ng sambayanan ng Diyos. Yan po ang pagtupad ng pag-ibig natin sa Diyos ay nakikita sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang una pong ating pinagtutuunan ay mabigyan ng pag-unlad ng ating kapwa. Kaya nga po yung mga involved sa politiko dito, kung kayo po'y may posisyon sa inyong barangay, ang unang layunin ninyo ay hindi magpayaman sa sarili, kundi payamanin, arugain ang buhay ng sambayanan na inatang sa inyo bilang responsibilidad. Kaya sinasabi po, pagdating na po ng mga panahon ng eleksyon, ay naroon na ang bango-bango ng mga tao. Ang bango-bango, pag na-elect na, wala na, nakalimutan na. Ang responsibilidad na kaloob ng Diyos sa posisyon na yung na ipagkaloob ng Diyos ay dapat pagsikapan na ito ay paglingkuran ng lubos-tubos para sa Diyos. Kahit anuman ang mga biyaya na tinanggap po natin, ay biyaya rin ibabalik po natin sa Diyos. Paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Hindi sa sarili. Hindi sa anumang mga bagay na pang sariling interes lamang. Kaya bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon upang ito po ay maging isang tanda na kung saan ay ibabalik muli natin sa Kanya. Anumang mayroon kayong taglay, ang lahat ng ito ay dapat patungo sa Diyos at hindi sa sarili.